Hello mga ka-babes! Welcome back to my channel. So, ayun, tuloy-tuloy na ako nagvo-vlog ngayon mga ka-babes kasi meron akong content na naisip. So, yung content ko for today's vlog mga ka-babes ay magsasahod reveal po ako ngayon. Way back 2022 up to 2023. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung paano ako nagba-budget ng pera dito sa Doha, Qatar, lalo na kapag yung sahod is nasa 2,500 Qatarials lang. So, yun, malalaman yun na. At excited na rin akong i-share sa inyo yun. Kaya nakapag-vlog ako ngayon. So, ito, nag-take note ako sa phone ko kasi baka kasi makalimutan ko. Kaya, babasahin ko na lang siya. So, yun, way back 2022 to 2023 mga kabibs, yung sahod ko that time is 2,500 Qatarials lang. Kasi yun yung unang-unang first time ko talaga na makapag-abroad mga kabibs, na Pilipinas pa ako noon, tapos napunta ako ng Qatar. And talagang yung time na yun, wala lang talaga sa akin, wala lang sa akin yung sahod, basta makapag-abroad ako. And bago ako mag-abroad noon, nagtanong muna ako sa family ko kung okay lang ba sa kanila, and lalo na yung sa father ko kasi nga ex-abroad na siya, ex-OFW na siya. So, ang sabi naman niya sa akin, sige grab mo na yan, okay lang kahit walang free transportation at free accommodation. Kasi pag nandun ka naman na, malalaman mo na yung mga galawan doon at may tutulong naman sa inyo. So yun, ginrab ko na rin siya, yung opportunity. So, naging 2,600 Qatarials ako noon. Hindi ko alam kung ilang buwan yun, basta tinaasan kami ng 100, 100 Qatarials. So, yun. So, paano ko pa siya naba-budget? Yung grabe kaliit ng sahod, 'di ba? Tapos siyempre magbabayad ka pa ng bahay, tapos ng pagkain mo everyday, 'di ba? So 'yun, malalaman niyo na kasi sasabihin ko sa inyo. So ayun, yung rent ko kasi sa bahay na yun mga kabibs before is 250 Qatarials. So take note mga kabibs, 8 person po kami nun ha, naghahati dun sa bahay na yun. Imagine 8 na katao naghahati-hati sa isang bahay. So syempre pag gigising yung isa, magigising ka na rin kung ikaw yung tipo ng tao na kapag may mga naririnig kang kaluskos, nagigising ka agad. So ako ganun ako, kaya hindi talaga din ako nakakatulog ng maayos, and yun talaga yung sobrang sacrifice talaga yun kasi ginusto mo yan para makatipid ka. So yun. Pero nung nagtagal-tagal na ako mga kabibs dito sa Qatar, alam ko na yung mga pasikot-sikot, kaya hindi na ako nagtiyaga din yun na makikihati sa mga ibang kasamahan. Pwede naman pala na dalawa lang kayo, pwede na isa lang kung may budget ka na, gano'n. So ayun, and then yung 100 to 150 Qatarials mga kabibs per head yun ha, sa food naman po yun. So, dahil 8 person po kami na naghahati-hati sa bahay, syempre sa pagkain, hati-hati rin kami. Kaya nakaka-miss din pala, no, na parang balikan yung mga dati na sama-sama kayong namimili, nag-grocery, yung ganyan. So, yun yung per head kasi hati-hati kami sa pagkain kasi nagtitipid nga kami. So, yun. Tapos, yung pinapadala ko naman mga kabibs is 2,000 Qatarials. So, imagine, 2,600 lang Qatarials yung sahod ko. Tapos, nakakapagpadala pa ako ng 2,000 sa Qatarials sa Pilipinas. O, di ba? Grabing pagtitipid talaga. So, ang palitan pa dati is, 14 point something, minsan umabot ng 15, ganyan.
So, umabot siya sa Pilipinas 'pag kinonvert mo is nasa 28,000 pesos to 30,000 pesos, mga ganyan yung mapapadala ko every month. Tapos yung 200 ko naman, extra money ko na yun, pambili ng mga essentials like sabon, mga shampoo, mga et cetera sa buhay, gano'n. And hindi naman every month talagang bumibili ako ng mga pangangailangan ko sa pansarili. So, and yun din yung 200 na yun, reals na extra money ko is siyempre panggala muna, pero minsan kasi hindi na rin ako gumagala kapagka pagod sa work, ganyan. Mas gugustuhin mo na lang nasa bahay, nagse-cellphone ka, nakahilata, gano'n. So, yun, and hindi ko nabanggit yung transportation, mga ka-babes, kasi hindi ko nabanggit dahil, oo, hindi kami free transportation, pero naghanap talaga ako ng bahay na malapit sa trabaho ko. Kasi nga, mahirap kapag lagi ka nagko-commute. Actually, dito sa Qatar, mga kabibs, madali lang naman magbiyahe kasi maliit lang naman ang Qatar at saka hindi masyadong traffic, hindi katulad dyan sa Pilipinas. Sobrang traffic talaga, di ba? Umabot ng 3 hours, 2 hours. Dito talaga, mga kabibs, hindi. Napaka-smooth lang. Kaya, alam mo yun, dito ko talaga nagustuhan sa Qatar yung na napaka-easy kahit na mag-commute ka. So, yun. Pero mas pinili ko pa rin na hindi mag-commute, gusto ko walking distance lang sa work ko dahil nga ayoko na mapapagod ako, tapos mag-aantay pa ako ng mga train, bus, ganyan. Actually, mga kabibs, yung mga bus dito is free lang kung talagang matiyaga kang commute. Pero kung hindi, wag na lang, maghanap ka na lang ng bahay na mas malapit sa trabaho mo. Kaya yun, mga kabibs, um, ayun, nabanggit ko na sa inyo kung paano ako mag-budget every month, nung mga taon na yon, mga nakaraang taon. Kaya grabe yung pagtiyatiyaga ko that time, sobra. And ngayon nakakaluwag-luwag na kahit papaano, nakahanap ng trabaho na talagang satisfied ka talaga na every month matatanggap mo na malaki-laki na. Hayaan niyo next time na sa vlog ko, kapag handa na akong i-share sa inyo yung sahod ko this year, 2025, and last year, 2024. So, why not na i-share ko din sa inyo kung paano na naman ulit ako mag-budget na malaki naman na yung sinasahod ko ngayon, sapat na, hindi sobrang laki. I mean, sapat na. Kaya alam niyo ba, mga kabibs, after 3 years ko dito sa Qatar, talagang finally nakapag-ipon-ipon na rin ng malaki, and yun nga, pinapagawa ko yung bahay ko sa Pilipinas, pero until now hindi pa siya talagang sobrang maayos na maayos, di pa siya finish dahil nga kinulang din sa pera, and ayun nga, maraming din mga kailangan gastusin, and yung nagagawa kasi nun sa bahay ko is naghahanap din sila ng hanap buhay nila, hindi lang sila nakafocus doon syempre sa lugar namin, 'di ba? Kaya mahirap din talagang hagilapin yung mga tao na gumagawa na ng bahay, kaya talagang kailangan may sapat ka talagang pera. Hindi pa rin kasi kami makapag-ayos din ng bahay ko dahil nga tinutulungan ko pa ang ate ko sa um, pag-aantay na mag-open yung bahay ng ate ko sa Pag-ibig, kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya bukas. Hindi namin alam kung hanggang kailan siya mag-open, and may sapat naman na kaming pera, pero in God's perfect time nga, sabi 'di ba, na yun, kailangan pang magtiis and ibigay ni Lord yun. Kaya yun. So, ayun, mga ka-babe, salamat sa panunood sa vlog ko, and see you sa susunod na mga video na ipopost ko dito sa aking channel. So, sana na may natutunan kayo kung paano ako nag-budget. At comment down below kayo, mga kabibs, kung ganun din ba kayo. Kasi alam ko mga karamihan sa inyo, mga kabibs, na
pagka pupunta dito sa Qatar, grabeng ano talaga yung grabeng sobrang pagtitipid dahil nga yung iba kasi ang alam ko, ang sahod lang nila is 1,500 Qatarian, 1,800 Qatarian, sobrang baba. Kaya talaga yung iba lumilipat sila sa ibang bansa like Europe country. Hindi naman natin sila masisisi kung andun yung kapalaran nila dun, 'di ba? And yun mga kabibs, salamat sa panonood. Bye! See you sa susunod na vlog.